Siya po ay isinilang sa isang pamilya. Hindi siya basta lumitaw lang dyan. Basta na lang na walang pinagbulan. Siya isinilang sa isang pamilya. Nung araw, niloloko kami Niloloko kami ng mga, minsan niloloko ko ng mga ako daw po ay napulot lang sa taing kalabon. Kasi daw, sa aming magkakapatid, ako daw lang ang pango. Kaya ako daw ay napulot sa taing kalabaw at pinasasabi pang ako daw ay anak sa buho. Pero sabi nga po, lahat tayo ay may pinagmulan. Lahat tayo ay isinilang sa isang pamilya. Katulad ng ating Panginoon Kristo. At ang unang himala ni Jesus ay naganap sa isang pamilya. So, tandaan niyo po ba yung doon sa isang kasalan? Sa isang kasalan na ginawa niyang alak yung tubig. Yan ang unang himala ni Jesus Christ. Ano po yan sa John chapter 2. Yan. At sabi nga po si Jesus ay pinagpala ng isang tao para pagpalain ang pamilya. Pinagpala niya ang isang tao para pagpalain ang pamilya. Example po, nung si Zacchaeus. Sa Zacchaeus, sa Luke 19, chapter 5, nung po nga sila nagkaroon na ng encounter ni Zacchaeus. Ang sabi niya kay Zacchaeus ay ganito, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Sabi, ang kaligtasan ay dumating sa sambahayan ng taong ito. Kaya makita po natin, pinagpala na si Zacchaeus, nakakilala sa kanya, at hindi lamang si Zacchaeus ang concern ng Panginoon. Kaya sabi niya kay Zacchaeus, halika, tayo pupunta sa sambahayan, sa inyong bahay. Sabi ngayon, nakakilala si Zacchaeus, pero ang concern ng Panginoon ay makakilala ang kanyang buong sambahayan. At doon sa Marcos 5, nung pinagaling ng ating Panginoon yung inaalihan ng masamang espiritu, at nung siya po ay gumaling, nasabi ng lalaki, ay sasama raw siya kay Jesus. Sabi niya, sasama ako sa inyo. Pero, ang sabi ni Jesus, umuwi ka na. At sabihin mo sa iyong mga kamag-anak, ang lahat ng ginawa ko sa iyo ng Panginoon, at kung paaan siya nahabag sa iyo. So tayo po mga kapatid. Sabi nga tayo po ay pinagpala ng Diyos. Makakilala po tayo sa Kanya. Upang, sabi nga, sa pamamagitan natin, ay makakilala ang pamilya. So, ewan ko lang po sa iyo kung talagang mayroon ditong buong pamilya na sabay-sabay nakakilala. Diba? Isa-isa lang tayo. Po, isa-isa lang tayo nakakilala. Pero dahil sinire natin ang salita ng Diyos yung ating pamilya, sila rin yung nakakilala. Bagamat hindi lahat. Hindi lahat. So, ganun po kalaga sa Panginoon ang pamilya. Sabi, Jesus is oriented. It's a very oriented family. Ano siya po sa pamilya. Yun ang concern niya. Kaya, sabi nga po, sino man sumampalataya, ang buong sambahayan ay maliligtas. Pero hindi po ganun, magic, no? Hindi magic na, at saka ang kaligtasan ay hindi namamana. Hindi mamana yan. Kung born again si nanay, born again si tatay, sabi nga ay lahat saved. Kasi ay personal ang salvation. Pero tayo po ay pinagpala ng Diyos, nakakilala tayo sa Panginoon. Para po, sabi, makakilala din ang ating pamilya. So what are the implications? Nakatuwa ng aking itong aking message, English Tagalog. Ano po ang mga implikasyon ng Diyos sa pamilya? Number 1. Ayan, gusto ng Diyos na baguhin muna ang ating pamilya. Ating pumilya ng yung keyword. Gusto ng Diyos na baguhin muna ang ating pamilya. Kasi nakakalungkot. Ano po? Napakaraming kung saan na nakapag-mission, kung saan na nakarating. Pero sabi ngayon minsan, ay hindi man lang daw nakapag-minister sa loob ng sambahayan. Alam mo, dami nagayakad sa akin pinakukuha nga ako ng passport.
Pupunta raw kami ng Malaysia, punta raw kami doon sa NCSC, Pastor Ogis. Alam ko marami nakakakilala sa kanya. Naman kami ng passport, at syempre may pera din ng gold yan. Sabi ko nga, hindi ko nga napupuntahan yung ibang kamag-anak ko hindi ko na, sabi ko doon pa kaya. Pero napakaraming gusto na sumasama sa kanya. So yun ang tanong ko sa sarili ko, sasama ka ba ako doon? Hindi ko nga napupuntahan lahat ng aking kapitbahay ko, hindi ko lang napupuntahan. At ang gusto ng Panginoon ay unahin muna natin ang ating pamilya. Sabi nga, baka kung saan tayo nakakahayo, tayo ba'y nakakapag-minister sa loob ng tahanan. Tingnan natin ang Acts chapter 1 verse 8. Ayan. Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi, ano pong una dyan, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem. Ang Jerusalem po ay nagre-represente ng ating sambahayan. Nagre-represent yan ng ating sambahayan. Ang Jerusalem. Kaya alam minsan, sabi nga ay kung saan nakapunta, nakapunta na ng Judea, nakapunta na ng Samaria, pero yung mismong sambahayan, sabi nga hindi napapahaginan at napapangaralan ng salita ng Diyos. Sabi nga po, sino ba yung ating Jerusalem? Yung ating mga anak, yung ating asawa, o yung ating buong pamilya. At ang pamilya po daw, ito ay isang tinatawag theological nursery ng ating pamilya. At ang mga pangulang, ang mga teacher, ang mga guro. Kasi nung araw po, nung araw kasi, kasi ang mga lola ko talaga ay very, fanatic, katoliko yan, at talagang, maano sila sa Panginoon. Talagang, kaya lang, yung kanilang mga practices ay hindi naman minsan aayon doon sa way ng Panginoon. Pero namulat po ako sa mga lola ko na talagang sabihin natin maka-Diyos po, maka-Diyos, pero wala namang relasyon sa Diyos po. At talagang tinuturuan kami talaga. Tinuturuan kami sa pamilya na bago kumain, bago matulog, ay kami magpe-pray sa umaga. Tinuturuan kami talagang, meron kami talagang mga pagdalo ng misa. May alas 6, may alas 3, may alas 6. So talagang tinuturuan kami ng aming mga lola. Bagamat, sabi natin yan talagang lihis doon sa pamamaraan ng Panginoon. Kaya ngayon tayo mga Kristiyano, tayo mga magulang na Kristiyano, born